Isang magandang hapon po mga farmers. Welcome back po dito sa ating munting channel. At ito na po ang ating tanim na pipino, Japanese cucumber. Hello po mga farmers, isang magandang hapon. Ito na po ang update sa ating tanim na pipino, Japanese cucumber. Marami na po siyang mga bungang maliit. Ayan po. Bali, ano po mga ka-farmers, kakatapos ko lang mag-akyat nito. At napakalakas po ng hangin dito mga farmers. Medyo timik na ngayon kasi maggagabi na. Pero sa araw po sobrang lakas po ng hangin. At na-stress na po ang ating tanim. Bali, 25 days na po ito ngayon at medyo na-late po tayo sa pagpapaakyat. Bali, ang ginamit ko po dito mga farmers na pakabagan, ito po, trellising net po ang tawag dito. Ito po ay nabibili sa Shopee. Tapos ang mga ginamit ko ng poste ay mga lumang kalbang po ang tawag dito sa amin. Recycled na lang po ito, kaya po medyo nakatipid tayo dito. At ito pong ating pipino ay nakatatlong abono na simula nung i-transplant po natin. At sa ano po mga farmers, sa ating maintenance ng abono, una ko pong nilagay dito ay calcium nitrate at saka po 1620. Tig kalahating kilo po sa isang drum after 3 days ng pagka-transplant. Tapos sunod po after I think 10 days, isang kilo naman po na 1620 at saka isang kilo na calcium nitrate. Tapos isang lata pong sardines ang dilig sa puno. Tapos yung pangatlong lagay ko, may kasama na yung complete 2 kilong calcium nitrate, tsaka winner po ang nilagay ko, 1 kilong winner. Umulan nga nung mga nakaraan, tapos ay naano agad, natake agad ang punggos ng ating pipino. Ayan o, downy mildew po ito eh. Ito pong tanim ko ay Curie, Japanese cucumber. At pansin ko ay mahina ito sa punggos, hindi kagaya noong Legacy F1 ng Swiss Seed Company. Matibay po sa punggos yun, kaso iba po yung bunga nun. Mas mahal po itong Curie. At ito nga po, medyo na-delay ang pipino natin pero okay lang. Maganda na naman siya, may mga bunga na rin. Basta at wag lang mag-uulan ng dikit-dikit ay mabilis ito makaka-recover. Malamig po ngayon tuwing hapon dito sa ating lugar sa Batangas po. Gawa ng hanging amihan. Kaya yung pipino natin ay din, yung na-stress siya. Bali, itong 3 linya na pruning ko na. At paano ba mag-pruning ng pipino? Bali, madali lang po mag-pruning ng pipino. Simula po dito sa puno, tanggalin po natin lahat ng sanga niyan hanggang 4 na dahon. Yan, gaya nito, tanggal pa ito. Tapos 3 dahon po yung mga sanga, lahat 3 hanggang 4 na dahon. Tapos lahat po ng mga yung may mga dahon na may damage na, tanggalin na po natin sa baba para po maging maaliwalas, kita natin yung mga bunga maganda. Tapos yung pong mga sanga dito sa pataas, yun lang po ating patutuloyin. At ano po ang kalagahan ng pagpupruning sa pipino? Maganda po ang pipino ay pruning, dahil nung pong ako'y nagtanim ng Legacy, hindi po ng pruning.
Sa una lang pong sagupaan magaganda ang bunga. Tapos yung mga pasunod niya maano na, maliliit, madami reject. Tapos meron po ako na pruning yun, ilang linyada. Maganda po ang kanyang mga bunga, uniform po. Ibig sabihin mas marami yung good, kukunti ang reject. Kaya maganda po talaga sa pipino ang pruning. At ito naman po ang ating tanim na sitaw. Ito po ay mag 38 days na po. At marami na rin po mga buklak at saka bunga maliliit. Ayan. Sobrang lakas nga po ng hangin kaya hindi maganda ang yung ating sitaw, kalutkot. Napupudpud yung mga talbos niya. Ganyan ang nangyayari sa kanya. Pudpud yung mga talbos. Yan po ay dahil sa malakas na hangin. Tsaka po pag minsan may trips. Hanggang doon po yung tanim natin na sitaw mga farmers. Hanggang doon malawak po yan. Lahat po dati na taniman ko ng ampalaya ay tinanim ko ng sitaw. Dami pa nga pong trabaho dito sa ating pipino. Katataas lang yan, tapos magagamas naman tayo, ay madadamo na. Tunay pong hindi biro ang magtanim ng halaman. Kaya pagka po hindi ka po desidido, ay wag mo na pong balaking pasukin dahil sayang po ang iyong puhunan. Gaya ko po, ito po yung part time ko lamang, pero awa naman po ng Diyos ay ating nagagampanan kahit paano. Ayan po mga ka-farmers ang update sa ating tanim na pipino. Mga ka-farmers, sa pag-abono, ito yung sinasabi ko sa inyo na ginamit ko. Nung after 3 days after transplant, ito ang aking ginamit. Kalahating kilo nito, tsaka kalahating kilo noon. Ayan ito, calcium nitrate sa 1 drum. Tapos isang lata ng sardinas ang dilig sa puno. Tapos after 1 week or after 10 days, gamitan na naman natin ng tig 1 kilo naman, bali 2 kilos na. Ganun uli ang dilig, kalahating isang lata ng sardinas sa puno. Tapos nung 20 days na, papakita na yung mga bulaklak. Ginamit ko naman ay ito na, 2 kilong calcium nitrate tsaka po 1 kilong winner. Yan na po ang aking ginamit diyan mga farmers. Bali 10 araw po yung pagitan ng pag-aabono ko po diyan. Kaya tama-tama 25 days siya. Nakatatlong abono na ako. Ito po ang itsura ng mga abono na yan. Ito po ang itsura ng calcium nitrate. Yan. Tapos ito naman po yung 1620. Ito po matagal po itong matunaw, 1620. Ito po pampaugat po yan, tsaka pampatibay ng puno. Same din po ito, pero may calcium po ito. Ito po winner, pampabunga na po yan. Kulay green po yung winner. Yan po ang tsura niya, nabasal. Yan po ang ating ginagamit sa ating mga halaman mga farmers. At maganda po ang resulta niyan kahit medyo mahal. Kita niyo naman mga farmers ang ating sili, hitik na hitik sa bunga. Yan o. Tayo naman. Dami pa nga pong trabaho, dami pang gamasin. Tayo yung ating sitaw, maganda na. So hanggang dito na lang mga farmers, at kung bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share and subscribe para po lagi po kayong updated.